Ang ulan ay bumubuhos ng walang humpay na para bang gusto nitong lunurin ang buong mundo. Ngunit ang ingay na dumurog sa katahimikan ng gabi ay hindi galing sa kulob, kundi sa isang matinis na tunog ng gulong na lumilikha ng kakaibang kanta ng takot. Kasunod nito ay ang nakakabinging pagbagsak ng bakal. Napahinto si Ella sa gilid ng kalsada, basang-basa na. Hawak niya ang kanyang payong, ngunit ang mga mata niya ay nakatuon sa isang nakataob na sasakyan sa di kalayuan. Ang ilaw ng kalsada ay kumukurap-kurap, sapat lang para makita niya ang usok na umaalpas mula sa makina. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas, o kung ito ba ay dulot ng instinct bilang isang nurse. Basta ang alam niya, tumakbo siya. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot at ang kanyang isip ay sumisigaw ng delikado, delikado. Ngunit ang mas malakas na tinig sa loob niya ay nagsasabing, may tao sa loob. Kailangan mo siyang tulungan. Paglapit niya sa sasakyan, nakita niya ang isang lalaki na walang malay at nakasabit ang ulo sa bintanang basag. May dugo sa noo nito. Nanginginig ang mga kamay ni Ella habang dahan-dahan niyang kinakapa ang pulso ng lalaki. Mabuti na lang at may pulso pa. Sir! Sir, gising po. Oo, kailang po kayo, wala siyang tigil sa pagsasalita, kahit na walang tugon. Pinilit niyang buksan ang pintuan, ngunit hindi niya kaya. Sa tulong ng isang bato na nahanap niya sa tabi ng kalsada, dinurog niya ang natitirang salamin at pumasok sa loob. Maingat niyang tiningnan ang mga sugat ng lalaki, at mabilis na tinanggal ang kanyang t-shirt para gamiting panali sa ulo nito upang pigilan ang pagdurugo. Manatili po kayong gising, bulong niya sa lalaki. Ang mga mata nito ay nakapikit pa rin, ang mukha ay naliligo sa ulan at dugo. Hindi niya maalis sa isip niya ang posibilidad na baka hindi ito makaabot sa ospital. Ipinagdasal niya na dumating na ang mga re-responde. Nang marinig niya ang sirena ng ambulansya, gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit bago pa man dumating ang mga rumesponde, narinig niya ang boses ng lalaki. Salamat ni. Hirap nitong sabi bago tuluyang nawala ng malay. Magiging okay ka di. Bulong ni Ella habang ang mga luha niya ay nahalo na sa tubig ulan. Ngunit hindi niya alam kung sino siya. At sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga lang ay ang buhay niya. Ilang linggo ang lumipas. Ang pangyayaring iyon ay nanatiling bangungot sa kanyang isipan. Ang ulan sa Tarlac ay hindi kasing lakas ng ulan sa Maynila, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay pareho. Hawak niya ang kanyang resume, ang huling kopya sa lahat ng ipinadala niya. Isang interview para sa isang private nurse. Isang private nurse sa isang pamilyang De La Vega. Isang sikat na pangalan na kilala sa buong bansa. Napalunok si Ella habang nakatingin sa malaking gate ng Villa de Amor, ang mansyon ng mga De La Vega. Napakalaki nito at napakaganda, na para bang hindi ito bagay sa isang tulad niya na galing lang sa probinsya. Naglakas loob siyang pumasok. Pagdating sa pinto, isang matandang kasambahay ang nag-usher sa kanya sa loob ng bahay. Napakalawak ng living room. Sa gitna ay isang gininto ang hagdanan, at sa itaas ay isang malaking chandelier na nakabitin. Napatitig siya roon hanggang sa marinig niya ang isang boses. Sino ka? Isang matandang babae na may napaka-eleganteng suot ang naglalakad pababa ng hagdan. Ang mukha nito ay matapang at ang mga mata ay matalim. Siya si Doña Beatriz de la Vega. Ako po si Maria Elena Santos. Nag-apply po ako bilang private nurse, sagot ni Ella, ang boses ay nanginginig. Maria Elena Santos, ulit ni Doña Beatriz, na tila sinusuri ang bawat salita. Ang sabi sa resume mo, may karanasan ka sa pag-aalaga ng mga batang may special needs. Opo, Doña Beatriz, sagot ni Ella. Mayroon po akong experience sa isang center sa Tarlac. Umupo si Doña Beatriz sa isang sofa na may kulay ginto at itim. Ilang taon ka na? Galing ka sa probinsya. Wala ka bang balak na bumalik doon? Ramdam ni Ella ang panghusga sa boses ng matanda. Kailangan ko po ang trabaho, ma'am. Gusto kong makatulong sa pamilya ko. Alam mo bang ang alagaan ang apo ko ay hindi basta-basta? Bawal ang pagkakamali. Bawal ang katamaran. Kailangan may disiplina, sabi ni Doña Beatriz, na tila binabalaan si Ella. Kailangan ng pasensya at oras. May oras ka ba para doon? Mayroon po, ma'am, sagot ni Ella, nagpapalakas ng loob. Handa po akong gawin ang lahat para sa apo ninyo. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa buong sala.
Ramdam ni Ella na parang gusto na siyang patalsiki ni Doña Beatriz, nang biglang may dumating na lalaki. Emma, I'm home, sabi ng lalaki na may hawak pang briefcase. May bisita pala tayo. Napatingin si Ella sa lalaki. Hindi siya makapaniwala. Ito ang lalaking nasagip niya sa aksidente. Hindi siya nakapagsalita. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang lalaki ay nakita niya sa news, isang sikat na architect. Rafael Rafe de la Vega. Ah, Rafe, ani Doña Beatriz, siya si Maria Elena. Nag-a-apply bilang private nurse ni Lucio. Oh, sagot ni Rafe at tiningnan si Ella. Ang mga mata nito ay walang bakas ng pagkakakilala. Hindi nito naaalala ang mukha niya. Walang duda, ang nangyari ay nasa isipan lang ni Ella. Para bang gusto ni Doña Beatriz na magsalita pa, ngunit inunahan na siya ni Rafe. She's hired, simpleng sabi ni Rafe na ikinagulat ni Doña Beatriz. Umakyat na kayo at tingnan si Lucio. Sabay na tayo, dagdag pa niya at umakyat na sa itaas. Naiwan si Ella nagulat. Halos hindi siya makahinga. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, naririnig niya ang mga tanong ni Rafe. Kumusta si Lucio? Nag-aaway na naman ba kayo ni Mama? Pagdating sa pinto ng isang kwarto, huminto si Rafe at kumatok. Lucio. Nandito si Nurse Ella. Marahang binuksan ni Rafe ang pinto. Ang kwarto ay malaki, ngunit ang hangin ay parang mabigat. Walang kalat, ngunit may bakas ng kalungkutan. Sa isang sulok, nakaupo si Lucio na may hawak na isang libro. Nakayuko ito. Lucio, say hi to Ella, ani Rafe. Hindi nagsalita si Lucio. Don't worry, bulong ni Rafe kay Ella. He's just away. Pumasok si Ella sa kwarto at dahan-dahang lumapit kay Lucio. Sa gilid ng kama ay may isang lumang picture frame. Nakita niya ang isang litrato ng isang masayang pamilya, si Rafe, isang babae na may magandang ngiti, at isang maliit na batang lalaki na nakahawak sa kamay ng babae. Si Amelia, ang namatay na asawa ni Rafe. Ngunit nang akmang hahawakan ni Ella ang picture frame, bigla itong nahulog at nabasag. Ang tunog ng basag na salamin ay nag-echo sa buong kwarto. Nakatingin sa kanya si Lucio, ang mga mata ay puno ng takot. Ang dating tahimik na kwarto ay biglang naging magulo. Ako na ang maglilinis, ani Ella. Ngunit ang isip niya ay nag-iisip, ano ba ang ibig sabihin nito? Tila ang pagbasag ng salamin ay isang babala. Isang babala na sa kanyang pagpasok sa buhay nila, may mga bagay na magbabago. At hindi lahat ng pagbabago ay maganda. Pag-alis ni Ella, nanatili si Rafe sa loob ng kwarto ni Lucio. Pinulot niya ang nabasag na picture frame. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang pagkasira nito ay parang sumasalamin sa sirang pamilya niya. Simula nang mawala ang asawa niya, pakiramdam niya ay nabasag din ang lahat. Ngunit ang presensya ni Ella ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa mansyon. Noon pa man ay may mga nurse at therapist nang nag-aalaga kay Lucio, ngunit iba si Ella. Sa loob ng ilang araw, napansin na agad ni Rafe ang pagbabago sa kanyang anak. Si Lucio, na bihirang lumabas sa kwarto, ay madalas nang magpunta sa garden kasama si Ella para maglaro. Ang mga sulok ng bibig nito ay bahagyang tumataas, isang ngiti na matagal nang hindi niya nakita. Nakuha mo siyang ngitian, Ella, bulong ni Rafe sa sarili, habang pinagmamasdan si Ella at Lucio na nagtatanim ng mga bulaklak sa labas. Isang hapon, pumasok si Rafe sa kwarto ni Lucio at nakita niya ang anak niya na nakaupo sa sahig, may hawak na krayola. Sa isang malaking drawing book, may bago itong iginuhit. Dalawang figura ang nakakapit sa kamay ng isang babae na may mahabang buhok. Sino yan, Lucio? Tanong ni Rafe, marahang lumuhod sa tabi ng anak. Itinuro ni Lucio ang babae. Si Nurse Ella, mahinang sagot niya. Nanlaki ang mga mata ni Rafe. Napakalinaw ng iginuhit ni Lucio na dati-rati ay puro guhit lang. Ipinakita ni Lucio ang mukha ni Ella, may malalaking mata at mahabang buhok. Para kay Rafe, ito ay isang himala. Isang napakagandang himala. Kaya naman, nang magsimula si Doña Beatriz sa kanyang mga paninira, naramdaman ni Rafe ang pag-init ng kanyang ulo. Anong problema, ma? Tanong ni Rafe habang kumakain sila ng hapunan. Ang problema, Rafael, sagot ni Doña Beatriz, na walang tigil sa pagsusuri sa pagkain nito, ay ang bago mong empleyado. Ang nurse na iyan, si Maria Elena. Hindi siya organisado.
Nakita ko ang mga gamot ni Lucio kanina, hindi sunod-sunod. Isa pa, ang pag-aalaga niya ay masyadong personal. Hindi siya professional. Ma, anong sinasabi mo? Mariing tanong ni Rafe. Nakikita mo naman siguro kung gaano ka-epektibo si Ella kay Lucio. Mas masaya ang anak ko ngayon. Ano nang gusto mong gawin ko? Paalisin siya dahil hindi niya sinunod ang sistema mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, Rafael, sabi ni Doña Beatriz. Tumingin siya kay Ella na nakayuko lang. Gusto ko lang na masunod ang mga patakaran dito sa mansyon. Gusto ko ng disiplina para sa apo ko. Hindi lang sa kanyang kalusugan, kundi pati na rin sa mga taong nag-aalaga sa kanya. Napansin ni Rafe ang pagkabahala sa mga mata ni Ella. Hindi niya maatim na makita na nahihirapan siya sa kanyang trabaho. Napakabata niya pa, mabigyan mo siya ng pagkakataon, sabi ni Rafe. Maraming nag-a-apply, ma, pero si Ella lang ang nagpakita ng tunay na malasakit. Kung may nakita ka mang mali, itama mo. Hindi mo kailangang takutin siya. Ang sagot ni Rafe ay nagpatahimik sa buong hapagkainan. Nakita niya ang tingin ni Ella na puno ng pasasalamat. Ngunit ang tingin ni Doña Beatriz ay nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang kanilang laban. Pagkatapos ng hapunan, hindi magkasya si Rafe. Sa halip na magpahinga, nagpunta siya sa kanyang study room. Binalikan niya ang mga dokumento na nakita niya sa news tungkol sa aksidente. Ang driver ng sasakyan ay nakaligtas, ngunit walang binabanggit na nagligtas sa kanya. Sino kaya ang nagligtas sa kanya? Bulong niya sa sarili. Paano kaya kung hindi ako naligtas? Naramdaman niya ang matinding utang na loob sa hindi kilalang taong iyon. Ngunit ang utang na loob ay hindi niya maibabalik dahil hindi niya alam kung sino ito. Narinig niya ang boses ni Ella mula sa kitchen. Nagpunta siya roon para kumuha ng tubig. Nakita niya si Ella nakausap ang kanyang pamilya sa telepono. Opo, mapinasok na po ako. Mahal po dito, pero kakayanin ko po. Opo, padala po ako agad ng pera sa sahod ko. Huwag na po kayong mag-alala, makaya ko po ito. Ang boses ni Ella ay mahina, ngunit ramdam ni Rafe ang pagod at bigat sa bawat salita. Napakalakas niya, bulong ni Rafe. Napakalaki ng puso. Napagtanto ni Rafe na si Ella ay hindi lang nagtatrabaho para sa pera, kundi para sa kanyang pamilya. At sa kabila ng pagiging malakas niya, ramdam niya na nahihirapan na siya. Bumalik si Rafe sa kanyang study room. Kinuha niya ang kanyang checkbook. Tiningnan niya ang contract ni Ella. Ang kanyang sahod ay maliit para sa isang tulad niya, lalo na kung ang pamilya niya ay nakadepende sa kanya. Kumuha siya ng isang blankong tseke at sinulatan. Sapat na siguro ito, bulong niya. Ibinigay niya ito sa kasambahay para ibigay kay Ella. Hindi niya gustong malaman ni Ella na siya ang nagbigay o kung anuman. Gusto lang niya na makatulong. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang pagtulong sa babaeng iyon ay nagpagaan sa kanyang kalooban. Ang ginawa ni Rafe ay lingid sa kaalaman niya, ngunit isang pares ng mata ang nakakita sa kanyang ginawa. Sa basement ng bahay, isang TV monitor ang nakabukas. Ang mga mata ni Doña Beatriz ay nakatutok sa monitor, nakikita ang bawat galaw ni Rafe. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang dibdib na parabang may sakit sa puso. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Hindi ko papayagan na magkaroon ng ganoong klaseng relasyon ang anak ko sa isang estranghero, bulong ni Doña Beatriz. Hindi ko papayagan. Mula nang ipagtanggol siya ni Rafe sa harap ni Doña Beatriz, tila lumuwag ang bigat sa dibdib ni Ella. Sa kabila ng malamig na pakikitungo ng matanda, alam ni Ella na may isang tao sa mansyon na nagtitiwala sa kanya. At higit pa rito, nang makita niya ang dagdag sa kanyang sahod, hindi niya maiwasang mag-isip kung si Rafe ang may pakana nito. Isang simpleng kilos na nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy, na ipinangako niya sa kanyang sarili. Ang pagbabago kay Lucio ay hindi lang napansin ni Rafe. Maging ang mga kasambahay ay nagtataka kung paano nagawa ni Ella na maging masaya ang batang dati-rati ay laging tahimik at malungkot. Sa loob ng ilang araw, ang kwarto ni Lucio ay napuno na ng tawanan. Minsan, nakikisama pa si Rafe sa paglalaro nila na tila nagiging mas bata sa tuwing kasama sila. Isang hapon, nasa kwarto si Ella at Lucio, abala sa pagbuo ng isang modelong eroplano. Masaya si Lucio habang dinidikit niya ang mga piraso ng eroplano na ngayon ay may kulay na. Ang bawat piraso ay maingat na inilalagay na tila ba ayaw nitong magkamali. Gusto mo ba ang eroplano? Tanong ni Ella habang pinipinturahan ang isang pakpak.
Tumango si Lucio. Ang giganda, hirap niyang sabihin, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Sa pintuan, nakatayo si Rafe, tahimik na pinagmamasdan ang dalawa. Ang ngiti sa mukha ni Ella habang kausap si Lucio ay tila isang nakakabighaning paningin para sa kanya. Ang init na nagmumula sa dalawa ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Naramdaman niya ang isang pag-asa na matagal na niyang hinahanap. Mukhang masaya kayo, sabi ni Rafe, pumasok siya sa kwarto. Napatingin si Ella sa kanya, at sa sandaling iyon, nakita niya ang isang kakaibang liwanag sa mga mata ni Rafe. Isang liwanag na hindi niya makita sa mga nakaraang araw. Sana ay ganito na lang lagi, bulong ni Rafe sa sarili, bago siya umalis. Isang gabi, matapos matulog si Lucio, umupo si Ella sa tabi ng kama nito. May dala siyang tiya at umupo sa isang couch. Nakita niya ang isang picture frame sa tabi ng kama ni Lucio. Ito ang litrato ng pamilya na nabasag kanina. Puno ito ng alikabok na tila ba ayaw na itong hawakan ng sinuman. Maingat niyang pinunasan ito at tinitigan. Ang ganda niya, bulong ni Ella, habang tinititigan ang litrato ni Amelia. Parehas kayong may magandang ngiti, Kuya Lucio. Tumabi si Rafe kay Ella, may hawak din siyang tasa ng kape. Ang pangalan niya ay Amelia. Alam ko po, sagot ni Ella. Sabi po sa akin ni Lucio. Napakaganda niya po. Sabi ni Rafe. Masaya siya. Masaya kami. Hanggang sa nangyari ang aksidente. Napakalungkot na mawalan ng minamahal. Parang may isang bahagi ng buhay mo ang nawala. Naintindihan ko po, sabi ni Ella. Ganoon din po ang nararamdaman ko noong mamatay ang lolo ko. Pakiramdam ko ay nag-iisa na lang ako. Naramdaman ni Rafe ang init sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganoong pagiging malapit sa isang tao pagkatapos ni Amelia. Naisip niya na ang nakita niya noong una ay hindi lang simpleng pag-aalala ni Ella sa anak niya, kundi pag-aalala sa kanya. Salamat, Ella, sabi ni Rafe, at hinawakan niya ang kamay ni Ella. Dahil sa'yo, masaya na ulit ang anak ko. Masaya na rin ako. Nag-init ang pisngi ni Ella, at pakiramdam niya ay may kakaibang kiliti sa kanyang tiyan. Parang kinakagat siya ng mga paru-paro sa tiyan. Ito ang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang init na iyon ay mabilis na napalitan ng lamig nang biglang bumukas ang pinto. Pasensya na, Rafe. Gusto ko lang tignan si Lucio, sabi ni Eve Antonio Ferrer, ang family doctor nila. Pamilyar sa kanya ang pangalan, ngunit ang itsura nito ay nakakabahala. Nagpakilala si Ella at nakita niya ang pagsusuri sa mukha ni Tony. Maria Elena Santos, sabi ni Tony at tinitigan siya. Parang nakita na kita noon. Hindi po, J.K. Ferrer, sagot ni Ella. Wala pa po ako dito noon. Galing po ako sa Tarlac. Ganoon ba, sabi ni Tony, ngunit hindi siya naniniwala. Matapos niyang tignan si Lucio, kinausap niya si Rafe. Mag-ingat ka sa mga taong pinapasok mo sa buhay mo, Rafe, sabi ni Tony. Hindi mo alam kung anong sikreto ang itinatago nila. Parang may gustong sabihin si Tony, ngunit hindi niya nalang itinuloy. Matapos umalis ni Tony, naiwan si Ella na nag-iisip. Sino ba si Tony? Bakit parang may galit siya kay Ella? Habang inaayos ni Ella ang mga gamit sa kitchen, narinig niya ang boses ni Doña Beatriz sa telepono. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo, Tony, galit na boses ng matanda. Basta ang gusto ko, alisin mo na siya. Kung hindi mo gagawin, baka magbago ang isip ko. Ayoko nang magkaroon ng gulo. Gusto kong ilibing ang nakaraan, kasama ang lahat ng ito. Ayokong may makaalam ng kahit na ano. Hindi pa ito ang oras. Napatigil si Ella sa kanyang ginagawa. Sino ba ang kausap ni Doña Beatriz? Ano ba ang gusto niyang ilibing? Ang mga salitang iyon ay nagdala ng matinding kaba sa kanyang dibdib. May isang bagay na nangyayari at alam niya sa sarili niya na hindi ito maganda. Ilang linggo na ang lumipas. Ang mansyon ng De La Vega ay tila nabuhayan muli. Ang dating tahimik at malungkot na tahanan ay napuno na ng tawanan. Ang puso ni Rafe De La Vega ay napuno ng kakaibang liwanag, isang liwanag na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang liwanag na iyon ay galing kay Maria Elena Elag Santos. Sa tuwing nakikita niya si Ella nakausap si Lucio, napapangiti siya. Si Ella ay hindi lang nurse, siya ay isang kaibigan, isang tagapangalaga, isang ina.
Naramdaman ni Rafe ang isang pag-ibig na matagal nang natutulog sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, natatakot siya. Natatakot siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman dahil sa alaala ni Amelia. Natatakot siyang baka may masabi si Doña Beatriz. Natatakot siyang baka masira ang nararamdaman ni Lucio. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang kanyang nararamdaman. Isang hapon, nakita niya si Ella na nag-aayos ng mga bulaklak sa garden. Siya ang nagtanim ng mga ito kasama si Lucio. Napakaganda ng mga bulaklak na tila ay sumisikat ang araw sa kanilang mga kulay. Sa tagal-tagal na panahon, ngayon lang ulit naging masigla ang hardin na ito. Ella, tawag ni Rafe. Napatingin si Ella sa kanya. Ang kanyang mukha ay may ngiti. Sir Rafe, sagot niya. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Rafe. May gusto akong sabihin. Dinala ni Rafe si Ella sa isang bench sa ilalim ng malaking puno. Ang lugar na ito ay ang paboritong lugar ni Amelia. Ito ay isang lugar na puno ng masasayang alaala. Ngunit ngayon, sa piling ni Ella, nararamdaman niya ang isang bagong simula. Ella, alam ko na napakabilis ng mga nangyayari, panimula ni Rafe. Hindi ko alam kung ano ba ang nararamdaman mo. Pero sa bawat araw na kasama ka, masaya ako. Masaya si Lucio. Masaya kaming dalawa. Napalunok si Ella. Nakatingin lang siya kay Rafe na para bang naghihintay sa kanyang sasabihin. Hindi ko ito sinasabi dahil sa utang na loob ko sa iyo, patuloy ni Rafe. Hindi ko ito sinasabi para lang pasayahin ka. Sinasabi ko ito dahil mahal kita. Mahal kita, Ella. Gusto kong alagaan ka. Gusto kong maging pamilya ka namin ni Lucio. Naramdaman ni Ella ang pag-init ng kanyang mukha. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa kanyang tainga. Ang mga paru-paro sa kanyang tiyan ay naglalaro na naman. Sir Rafe T. Ani Ella. Rafe, pagwawasto ni Rafe. Tawagin mo akong Rafe. Tumango si Ella. Rafe, bulong niya. Hindi ko inaasahan na maririnig ko iyan sa iyo. Mahal mo rin ba ako? Tanong ni Rafe. Tumango si Ella at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Opo. Mahal din kita. Hinawakan ni Rafe ang kamay ni Ella at marahan itong pinisil. Isang simpleng kilos na nagbigay sa kanila ng matinding kaligayahan. Ngunit ang kaligayahan na iyon ay panandalian lamang. Sa taas ng mansyon, sa bintana ng living room, nakita ni Doña Beatriz ang dalawa. Nakita niya ang paghawak ni Rafe sa kamay ni Ella. Nakita niya ang ngiti sa mukha ni Rafe. Isang ngiti na hindi niya nakita simula nang mawala si Amelia. Hindi, bulong ni Doña Beatriz. Hindi ito maaari. Ang hawak niya sa kanyang baso ng wine ay mahigpit at ang mga daliri niya ay nanginginig. Sa matinding galit, ibinato niya ang baso sa sahig. Tumilapon ang mga basag na salamin sa buong sahig. Hindi ko hahayaan na maulit ang nangyari dati, sigaw ni Doña Beatriz. Hindi ko hahayaan na may masira na naman. Hindi ito maaari. Kinuha ni Doña Beatriz ang kanyang cellphone at tinawagan si E.A. Tony. Tony, kailangan nating mag-usap, ani Doña Beatriz. Pumunta ka dito ngayon din, may kailangan kang gawin. Pagdating ni Tony, nakita niya ang mga basag na salamin sa sahig. Anong nangyari, Doña Beatriz? Tanong niya. Nakita ko sila, sagot ni Doña Beatriz, habang nag-aayos ng kanyang buhok. Sila ni Maria Elena. May relasyon na sila. Hindi ito maaari. Kalma lang, Doña Beatriz, sabi ni Tony. Kalma. Paano ako magiging kalma? Sigaw ni Doña Beatriz. Nangyari na naman ito. Tulungan mo ako, Tony. Kuhanin mo ang background ni Maria Elena. Lahat-lahat. Hindi ako naniniwala na malinis ang taong iyan. Kailangan mong hanapin ang kahinaan niya. Lahat ng sikreto niya. Lahat. Tumango si Tony. Naintindihan ko, Doña Beatriz, sabi ni Tony. At sa totoo lang, mayroon na akong ideya kung ano ang gagamitin ko laban sa kanya. May hinala na ako. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang kakaibang ngiti sa mukha ni Doña Beatriz. Nakatingin siya sa bintana at nakita niya si Ella at Rafe na naglalakad papasok ng mansyon. Para sa kanya, ang kanilang kaligayahan ay isang banta. Isang banta sa kanyang kapayapaan at sa sikretong pilit niyang tinatago.
Masaya si Ella habang nag-aayos ng mga bulaklak sa pasilyo ng mansyon. Ramdam niya pa rin ang init ng kamay ni Rafe. Ang mga salitang "i-mahal kita" ay umaalingaw pa rin sa kanyang isipan na parang isang matamis na kanta. Ang pakiramdam na mahal ka ay napakasarap. Sa wakas, pakiramdam niya ay may pamilya na siya, hindi lang sa kanyang pamilya sa Tarlac, kundi pati na rin sa mansyong ito. Miss Ella, tawag ng isang kasambahay. Pinapatawag po kayo ni Doña Beatriz sa sala. Kasama po si Sir Rafe at si E.K. Ferrer. Agad na nawala ang ngiti sa labi ni Ella. Ang mga salitang kay Doña Beatriz at T.A.K. Ferrer ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Alam niya na hindi ito maganda. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Doña Beatriz na nakaupo sa isang upuan na tila reyna. Sa tabi niya ay si E.K. Tony na may hawak na isang itim na folder. Si Rafe ay nakatayo sa tabi ng bintana, tahimik lang. "Halika, Maria Elena," sabi ni Doña Beatriz, ang boses ay malamig at matigas. "May gusto kaming sabihin sa iyo." Umupo si Ella sa tapat ni Doña Beatriz at nagsimula na siyang manginig. Tiningnan niya si Rafe na nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalinlangan. Ang honesty ay isang napakahalagang virtue sa pamilyang ito, panimula ni Doña Beatriz. "Bilang de la Vega, mahalaga sa amin ang tiwala at pagiging tapat. Siyempre, hindi ito maiintindihan ng isang taong tulad mo, hindi ba, Maria Elena?" sabi ni E.K. Tony, may nakakalokong ngiti sa kanyang labi. "Anong ibig mong sabihin, J.K. Ferrer?" tanong ni Ella. "Ang ibig kong sabihin, hindi ka tapat sa amin," sagot ni Tony. "Nag-claim ka na bago ka dito, pero mayroon akong mga ebidensya na hindi ito totoo." Napatingin si Ella kay Rafe na nakatitig sa kanya. Hindi siya makapagsalita. "Ella, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Rafe. "O wala," sagot ni Ella. "Hindi ko alam kung anong sinasabi nila." "Huwag ka nang magsinungaling, Maria Elena," sabi ni Tony at inilabas niya ang mga dokumento sa folder. "Nagtrabaho ka sa isang pamilya sa Maynila, hindi ba?" "Sa pamilyang Garcia." "Paano mo nalaman?" bulong ni Ella. "Dahil alam ko ang lahat," sabi ni Tony. "At alam ko rin ang dahilan kung bakit ka umalis. Ikaw ay na-dismiss dahil sa kapabayaan. Dahil sa kapabayaan mo, nasira ang buhay ng isang tao." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ella. Totoo iyon. Nagtrabaho siya sa pamilyang Garcia at umalis siya dahil sa isang insidente. Ngunit ang dahilan kung bakit siya umalis ay hindi dahil sa kapabayaan. Inakusahan siya ng kapabayaan, ngunit hindi iyon ang totoo. "Hindi iyan totoo," sigaw ni Ella. "Inakusahan lang nila ako. Wala akong ginawang masama." "Wala kang ginawa, Maria Elena, dahil sa kapabayaan mo na aksidente ang anak ng mga Garcia. Na-ospital ang anak nila at nagkaroon ng matinding problema sa puso," sabi ni Tony. "Dahil sa'yo, nagdusa ang isang buong pamilya." Hindi iyan totoo," sabi ni Ella, umiiyak na. "Inakusahan lang nila ako dahil hindi ko alam kung bakit." "Stop it, Ella," mariing sabi ni Rafe. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Bakit mo itinago sa akin ang nakaraan mo?" Dahil natatakot ako," sagot ni Ella. "Natatakot akong mawala ka." "Mawala ako." "Pero nagsinungaling ka sa akin, Ella," sabi ni Rafe. "Paano ako magtitiwala sa isang taong hindi tapat? Nagsinungaling ka sa akin. Nagsinungaling ka sa pamilya ko." Niyakap ni Ella ang sarili niya na para bang gustong protektahan ang sarili niya sa mga salita ni Rafe. "Hindi ako nagsinungaling, Rafe. Hindi ko lang sinabi ang buong katotohanan. Natatakot ako na baka husgahan mo ako. Natatakot ako na baka itakwil mo ako. Pero hindi ako nagsinungaling." "Sa tingin mo, ano ang pinagkaiba?" tanong ni Rafe. "Ang pagsisinungaling at ang pagtatago ng katotohanan ay pareho lang. Ito ang dahilan kung bakit ako nasaktan. At ngayon, nagdududa ako sa lahat ng sinabi mo." "Rafe, pakinggan mo ako," pagmamakaawa ni Ella. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Rafe kay Doña Beatriz at kay Tony, at pagkatapos ay tumingin siya kay Ella. Ang mga mata nito ay puno ng galit at sakit. "I need time to think," sabi ni Rafe. "I need to be alone." Tumalikod si Rafe at umalis. Naiwan si Ella sa sala, kasama si Doña Beatriz at si E.A. Tony.
Ang mga mata ni Doña Beatriz ay nagpapahiwatig na I told you so di. Pakiramdam ni Ella ay nabasag siya, parang ang picture frame sa kwarto ni Lucio. Ang pag-asa na naramdaman niya ay nawala na. Ang pagmamahal na inakala niyang natagpuan niya ay tila isang panaginip lang. Ang lahat ay tila isang kasinungalingan. Napakatahimik ng buong mansyon. Ang tanging naririnig lamang ni Rafe ay ang malakas na pagkabog ng kanyang sariling puso. Umupo siya sa kanyang study room, ang mukha ay nakatakip sa kanyang mga kamay. Replay niya sa kanyang isipan ang mga salita ni si Tony, ang mga mata ni Ella na puno ng luha, at ang kanyang sariling malamig na pagtingin. Nagsinungaling ka sa akin, Ella. Umiinit ang kanyang ulo sa tuwing naaalala niya ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Ella. Naisip niya na ang mga salitang iyon ay hindi lang para kay Ella, kundi para na rin sa kanyang sarili. Dahil sa takot, naibigay niya ang kanyang tiwala sa isang taong hindi niya kilala. At sa huli, siya ang nasaktan. Ngunit may isang bahagi sa kanyang isipan ang nagsasabing, bakit? Bakit niya magagawang magsinungaling? Anong motibo niya? Hindi niya maalis sa isipan niya ang mukha ni Ella habang nagmamakaawa. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at sakit. Ang kanyang puso ay nagdududa na sa lahat ng mga sinabi ni Tony. Isang matamis na ngiti ang biglang lumabas sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Ella habang kausap si Lucio. Ang mga mata niya na nagliliyab sa tuwing maglalaro sila. Ang mga araw na sila ay masaya. Mahal kita, bulong niya sa hangin. Mahal kita, Ella. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may kumatok sa kanyang pinto. Si Manang Lita, ang kasambahay. Sir Rafe, mahina nitong sabi. Hindi po kumakain si Lucio. Ayaw niyang lumabas sa kwarto niya. Tinatawag po niya si Miss Ella. Agad na tumayo si Rafe at pumunta sa kwarto ni Lucio. Ang kwarto na dati-rati ay puno ng tawanan ay ngayon ay tahimik na naman. Nakita niya si Lucio na nakaupo sa kanyang kama, hawak ang kanyang drawing book, ang mukha ay malungkot. Lucio! Anak! Bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Rafe. Hindi siya sinagot ni Lucio. Hindi niya binigyan ng pansin si Rafe. Ang mga mata nito ay nakatingin lang sa sahig. Lucio, nandito si Daddy. Makipag-usap ka sa akin, pagmamakaawa ni Rafe. Tell me what's wrong. Si Nurse Ella. Umalis na siya, mahina nitong sabi na nagpasakit sa puso ni Rafe. Ayoko. Ayaw kong umalis siya. Hindi siya umalis, anak, sabi ni Rafe. Nasa mansyon lang siya. Hindi siya umalis. Ngunit alam ni Rafe sa sarili niya na umalis na si Ella. Pagkatapos ng nangyari, hindi na siya bumalik. Gusto ko si Nurse Ella, sabi ni Lucio. Gusto ko siya. Kailan siya babalik? Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak. At ngayon, dahil sa kanyang pag-aalinlangan, bumalik na naman ang dating Lucio. Napansin ni Rafe ang isang maliit na notebook sa gilid ng kama. Isang notebook na may nakasulat na Lucio's Progress. Sa loob nito, nakasulat ang bawat detalye ng araw ni Lucio. Ang mga gamot na ininom niya. Ang mga kinain niya. Ang mga larawan na iginuhit niya. Ang mga salita na sinabi niya. Ang bawat pahina ay puno ng pagmamahal at malasakit. She cares for him, bulong ni Rafe. She really cares for him. Ito ang mga detalyeng hindi niya nakita sa mga nakaraang nurse. Sa bawat salita, ramdam niya ang pagmamahal ni Ella sa kanyang anak. Ang mga salita ni Tony ay tila walang saysay sa harap ng mga ebidensyang ito. Bumalik si Rafe sa kanyang study room. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan. Mayroon talagang isang bagay na hindi niya alam. Isang bagay na itinatago sa kanya. Sino ka ba talaga, J.K. Antonio Ferrer? Bulong ni Rafe sa sarili. At bakit mo gustong paalisin si Ella? Nagsimula siyang maghanap sa kanyang computer. Ang kanyang ama ay may malaking koleksyon ng mga lumang file. Naisip niya na baka mayroon siyang makita na konektado sa mga salita ni Tony. Nahanap niya ang mga lumang file ng kanyang ama. Ang mga file na ito ay tungkol sa mga taong nagtrabaho sa De La Vega at sa mga taong may koneksyon sa kanila. Nahanap niya ang file ni Tony. Sa loob ng folder ni Tony, mayroon siyang nakita. Isang lumang love letter.
Ang ganda ng mga mata mo, Amelia. Ang iyong ngiti ay parang araw na nagbibigay liwanag sa aking mundo, nakasulat sa sulat kamay. Mahal na mahal kita. Sana ay maging akin ka. Naiintindihan na ni Rafe ang lahat. Ang dahilan kung bakit niya gustong paalisin si Ella ay dahil mayroon siyang sakit sa puso. Isang sakit sa puso na matagal na niyang dinadala. Ang pagmamahal niya kay Amelia. Ang lahat ay naging malinaw na parang isang basag na salamin na nabuo muli. Ang galit ni Tony sa kanya. Ang pag-aalinlangan niya sa kanyang pagmamahal kay Ella. Ang lahat ay may koneksyon sa pagmamahal niya kay Amelia. Hindi ko ito hahayaan, bulong ni Rafe. Hindi ko hahayaan na masira ang buhay ko dahil sa galit mo. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin niya maintindihan. Ang sinasabi ni Tony na inaaksidente ang anak ng mga Garcia dahil kay Ella. Ang sinasabi ni Tony ay maliwanag na isang kasinungalingan. Ngunit bakit? Napatingin si Rafe sa bintana, kung saan nakita niya si Ella at Lucio na masaya na naglalaro sa garden noon. Ngayon, ang garden ay tahimik na naman. Ang kanyang puso ay nanakit. Ella D. Bulong niya. Nagpunta si Rafe sa kwarto ni Doña Beatriz. Hahanapin niya ang katotohanan. Ang katotohanan na matagal nang nakatago. Hahanapin niya ang katotohanan kung bakit niya kinuha ang buhay ni Amelia, at ang katotohanan kung bakit niya gustong sirain ang buhay ni Ella. Ngunit pagbukas niya sa pinto, nakita niya ang isang matandang babae na maihawak na isang itim na folder. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Ma, tanong ni Rafe. Naputol ang pag-iisip ni Rafe nang biglang bumukas ang pinto. Si Doña Beatriz. Rafael, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ngunit ang mga mata ni Rafe ay nakatuon sa isang lumang sulat sa kanyang kamay. Ang sulat ni Tony para kay Amelia. Sino ka ba talaga, Tony? Bulong ni Rafe. Ngunit sa kanyang isipan, may isang bagay na sinasabi ang kanyang puso. Ang pagmamahal niya kay Ella. Ang pag-aalaga ni Ella kay Lucio. Ang lahat ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan kong malaman ang katotohanan, sabi niya sa sarili. At kailangan kong ipagtanggol ang babaeng mahal ko. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang isang bagay na natatakot siyang harapin ay ang katotohanan. Ang katotohanan na may isang tao sa pamilya niya ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari. At ang katotohanan na ang pagmamahal niya kay Ella ay nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang lahat. Napatingin si Rafe sa kanyang mesa, may isang picture frame doon na mailitrato ni Amelia. Ang ngiti ni Amelia ay tila nagsasabing, "Huwag kang matakot, anak." Ngunit ang mga mata ni Rafe ay puno ng pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan sa kanyang pamilya. Pag-aalinlangan sa lahat. Tumingin si Rafe sa bintana. Ang ulan ay bumubuhos ng walang humpay na tila ay sumasalamin sa kanyang kalooban. Hinanap niya ang phone niya. Kailangan niyang tawagan si Ella. Kailangan ko siyang kausapin, sabi niya sa sarili. Kailangan kong humingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, walang missed call. Walang mensahe. Nasaan ka, Ella? Bulong ni Rafe. Nasaan ka? Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Ang lahat ay tila isang malaking gulo. Isang malaking gulo na kailangan niyang ayusin. Ngunit sa kanyang isipan, may isang bagay na malinaw. Ang pagmamahal niya kay Ella. At ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Ang mga ito ang nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Lalaban ako, Ella, bulong niya sa sarili. Lalaban ako para sa'yo. Lumabas siya ng mansyon at sumakay sa kanyang kotse. Kailangan kong hanapin ang katotohanan, sabi niya sa sarili. At kailangan kong hanapin si Ella. Nasaan na kaya siya? Nasaan kaya siya? Sa wakas, tahimik na muli ang mansyon. Tiningnan ni Doña Beatriz de la Vega ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mga mata niya ay may bakas ng kasiyahan. Ang banta na si Maria Elena ay wala na. Nagbalik na ang kapayapaan sa kanyang tahanan. Ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pagdating ni si Tony, tinawag niya ito sa kanyang opisina. Magaling, Tony, ani Doña Beatriz, habang nag-aayos ng kanyang mga dokumento. Napakagaling mo. Akala ko hindi mo kaya. Ginawa ko lang po ang trabaho ko, Doña Beatriz, sagot ni Tony.
Mahalaga po sa akin ang pamilya ninyo. At ayoko pong may makasira sa kapayapaan ninyo. Mahalaga sa iyo ang pamilya ko, ngiti ni Doña Beatriz, isang nakakakilabot ng ngiti. O baka naman, ang mahalaga sa iyo ay si Amelia? Napatigil si Tony. Ang kanyang mukha ay biglang nag-iba. Huwag kang mag-alala, Tony, ani Doña Beatriz. Hindi ako magagalit. Alam ko kung gaano mo kamahal si Amelia. Alam ko kung gaano kasakit ang mawala siya sa iyo. Mahal ko si Amelia, Doña Beatriz, sabi ni Tony, at ang kanyang mga mata ay nag-init. Pero hindi ko kayang ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya noon. At ngayon, hindi ko hahayaan na may masira pa. Maganda, sabi ni Doña Beatriz. Kung ganoon, tulungan mo ako na alisin si Maria Elena. Hindi siya nararapat sa buhay ng anak ko. Hindi siya nararapat sa buhay ng apo ko. Hayaan mo akong gawin ang dapat kong gawin. Anong balak ninyong gawin, Doña Beatriz? Tanong ni Tony. Ilalabas ko ang lahat ng sikreto niya. Lahat ng kasinungalingan niya, sagot ni Doña Beatriz. At kung hindi pa rin siya umalis, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para maalis siya sa Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot kay Tony. Ngunit sa huli, tumango lang siya. Kung iyan po ang gusto ninyo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang masamang alaala ang biglang bumalik sa isipan ni Doña Beatriz. Ang gabi ng aksidente. Ang gabi kung kailan namatay si Amelia. Ang ulan ay bumuhos ng walang humpay. Ang malakas na tunog ng gulong at ang pagbagsak ng bakal. Ang mukha ni Amelia na puno ng takot. Ang mga sigaw niya na humihingi ng tulong. Ang lahat ng ito ay bumalik sa isipan ni Doña Beatriz na para bang kahapon lang nangyari. Ang kanyang kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya maalis sa isipan niya ang mga salitang iyon. Ang sikreto. Ang sikreto. Ma, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rafe. Napatingin si Doña Beatriz sa pintuan. Ang kanyang anak na may hawak na isang libro. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. Rafael, anong ginagawa mo? Tanong ni Doña Beatriz. Umalis ka rito. Hinahanap ko ang mga lumang file ng lolo, sagot ni Rafe. Mayroon akong kailangan. Agad na tumayo si Doña Beatriz at kinuha ang folder na nasa ibabaw ng mesa. Wala rito ang hinahanap mo. Umalis ka na. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Rafe ang folder. Ang folder na may nakasulat na De La Vega's Assets. Ma, anong laman yan? Tanong ni Rafe. Wala, sigaw ni Doña Beatriz. Umalis ka na. Umalis ka sa buhay ko. Nagulat si Rafe sa sinabi ng kanyang ina. Ma, anong nangyayari? Umalis ka na. Umalis ka, sigaw ni Doña Beatriz habang niyakap niya ang folder. Naiwan si Rafe na nagtataka. May isang bagay na itinatago sa kanya. Isang bagay na kailangan niyang malaman. Pag-alis ni Rafe, nagpunta si Doña Beatriz sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Alam niya na malapit na siyang mabuking. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi ako magpapatalo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Tony. Tony, kailangan nating mag-usap. Kailangan nating gawin ito ngayon. Anong nangyari, Doña Beatriz? Tanong ni Tony. May nalaman si Rafe, sagot ni Doña Beatriz, at ang kanyang boses ay nanginginig. Nalaman niya ang tungkol sa aksidente. Napatigil si Tony. Anong sinasabi ninyo? Kung malalaman niya ang katotohanan, matatalo tayo, sabi ni Doña Beatriz. Matatalo tayo. Mawawala ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot kay Tony. Huwag kayong mag-alala, Doña Beatriz, sabi ni Tony. Hindi tayo matatalo. Magagawa natin ito. Ngunit sa kanyang isipan, may isang bagay na sinasabi ang kanyang puso. Ang pagmamahal niya kay Amelia. At ang pagmamahal niya kay Rafe. Ang lahat ay magiging isang malaking gulo. Isang malaking gulo na kailangan nilang ayusin. Hindi ko hahayaan na masira ang pamilya ko, bulong ni Doña Beatriz sa sarili. Hindi ako magpapatalo. Hindi alam ni Ella kung paano siya nakarating sa Tarlac. Ang lahat ay tila isang malabo at masakit na panaginip. Ang mga salita ni Rafe, ang matalim na tingin ni Doña Beatriz, at ang mga ngiti ni Tony ay parang isang pelikula na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan.
Ang bahay ng kanyang pamilya, na puno ng pagmamahal at yakap, ang tanging nagpabawi sa kanyang pakiramdam. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Hindi niya maintindihan kung bakit niya kailangan maranasan ang lahat ng ito. Anak, kumain ka na, sabi ng kanyang nanay. Ayoko, nanay, mahina niyang sagot. Wala po akong gana. Niyakap siya ng kanyang nanay. Alam ko na nasasaktan ka, anak. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng luha sa mga mata ni Ella. Hindi niya maiwasang isipin si Lucio. Si Lucio na ngayon ay nag-iisa na. At si Rafe na ngayon ay nag-iisa na rin. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa labas, narinig niya ang isang malakas na katok sa pinto. Siya ang bumukas nito. Sa harap niya ay nakatayo si Rafe, na may bahagyang gulo ang buhok at may mga mata na puno ng sakit. Rafe, bulong ni Ella, gulat siya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito. Ella, sabi ni Rafe. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Napatigil si Ella. Hinayaan niya si Rafe na pumasok. Pagpasok niya, tumingin si Rafe sa paligid. Ang simpleng bahay na ito ay kabaliktaran ng mansyon nila. Ang bawat sulok ay puno ng pagmamahal. Patawarin mo ako, Ella, sabi ni Rafe, at lumuhod siya sa harap ni Ella. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa iyo. Dahil hinusgahan kita. Patawarin mo ako dahil sa mga nasabi ko sa iyo. Mahal kita, Ella. Mahal na mahal kita. Ang mga luha sa mga mata ni Ella ay biglang pumatak. Ang sakit sa kanyang puso ay dahan-dahang nawala at pinalitan ito ng isang kakaibang pakiramdam. Ang mga salita ni Rafe ay tunay. Tumayo ka dyan, sabi ni Ella, at inalalayan niya si Rafe. Huwag kang lumuhod sa akin. Hindi mo kailangan gawin yan. Kailangan ko, Ella, sagot ni Rafe. Kailangan kong gawin yan. Nagkamali ako. At dahil sa akin, nasira ang buhay mo. Nagdusa ka dahil sa akin. Hindi mo ako sinira, Rafe, sagot ni Ella. Lahat ng nangyari ay hindi mo kasalanan. Ang lahat ay kasalanan nila. Alam ko, sabi ni Rafe. Dahil nag-imbestiga ako. Napatigil si Ella. Anong ibig mong sabihin? Ikinuwento ni Rafe ang mga nangyari sa kanya. Ang mga file na nakita niya. Ang mga hindi pagkakapare-pareho sa mga sinabi ni Tony. At ang pinakamahalaga, ang lumang sulat ni Tony para kay Amelia. Mahal niya si Amelia, Ella, sabi ni Rafe. At dahil doon, kinamumuhian niya ako. Ginagamit niya lang tayo para masira ako. Kung ganoon, bakit niya sinira ang buhay ko? Tanong ni Ella. Bakit niya ako inakusahan? Ikinuwento ni Ella ang kanyang sariling kwento. Ang pagtatrabaho niya sa pamilyang Garcia. Ang aksidente na nangyari sa anak nila. Ang pag-aakusa sa kanya ng kapabayaan. At ang pag-alis niya sa trabaho dahil sa takot na baka mawalan siya ng trabaho. Hindi ko sinira ang buhay nila, Rafe, sabi ni Ella. Ginamit lang nila ako. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang lahat na nangyari ay parang isang malaking gulo. Isang malaking gulo na hindi ko alam kung paano sisimulan. Alam ko na ang kailangan nating gawin, sabi ni Rafe. Hindi tayo aalis. Babalik tayo sa mansyon. Magkasama nating haharapin ang lahat. Magkasama nating haharapin si Doña Beatriz at si Tony. Paano kung hindi tayo manalo? Tanong ni Ella. Paano kung masira ang lahat? Hindi tayo matatalo, Ella, sabi ni Rafe. Dahil ngayon, hindi na tayo dalawa. Tayo ay isa. Isang pamilya. At ang pamilya ay hindi nag-iiwanan. Lalaban tayo para sa pamilya natin. Ang mga salitang iyon ay nagpabago sa lahat. Ang mga luha sa mga mata ni Ella ay nawala at pinalitan ito ng pag-asa. Ang pag-asa na ang lahat ay magiging maayos. Tara na, sabi ni Rafe. Babalik tayo sa mansyon. Habang nasa kotse sila, tahimik lang silang dalawa. Ngunit ang mga kamay nila ay magkahawak, na para bang sinasabi nila sa bawat isa na hindi ka nag-iisa. Naramdaman ni Ella ang init sa kamay ni Rafe. Ang init na iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang lakas na kailangan niya para harapin ang lahat. Pagdating nila sa mansyon, may nakita silang dalawang tao na nakatayo sa harap ng pinto. Si Doña Beatriz at si E.A. Tony.
Ang mga mukha nila ay puno ng galit. Bumalik kayo, sabi ni Doña Beatriz, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Bumalik kami para harapin kayo, sagot ni Rafe, at pinisil niya ang kamay ni Ella. Bumalik kami para sa pamilya namin. Ang mga salitang iyon ay nagpa-freeze sa lahat. Ang lahat ay nakatitig sa kanila. At ang lahat ay naghihintay kung ano ang mangyayari. Ang mansyon ng mga De La Vega ay nababalutan ng katahimikan. Ang hangin ay mabigat na para bang may inaasahang pagsabog. Nakatayo si Rafe at Ella sa harap ng pintuan, kaharap sina Doña Beatriz at Tony. Ang mga mata ni Rafe ay puno ng galit, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Ella. Sa kanyang isipan, hindi na siya ang dating Rafe. Siya ay isang lalaki na lumalaban para sa babaeng mahal niya. Ano ang ginagawa ninyo dito? Tanong ni Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamalaki. Sinabi ko na sa iyo na huwag ka nang babalik, Maria Elena. Kaya umalis na kayo. Hindi kami aalis, sagot ni Rafe. Ang kanyang boses ay matigas at may otoridad. Nandito kami para sa katotohanan. Nandito kami para harapin kayo, Matthew. Anong katotohanan ang sinasabi mo? Tanong ni Doña Beatriz. Tumatawa siya, na para bang wala siyang alam. Ang katotohanan tungkol sa iyo, Tony, sabi ni Rafe, at ang kanyang tingin ay nakatuon kay Tony. Ang katotohanan tungkol sa pagmamahal mo kay Amelia. Ang katotohanan tungkol sa iyong inggit sa akin. Ang lahat ay nakasulat sa sulat mo na nahanap ko sa mga file ng lolo ko. Namutla si Tony. Hindi siya makapagsalita. At ang katotohanan tungkol sa inyo, ma, sabi ni Rafe, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Doña Beatriz. Ang katotohanan tungkol sa pilit ninyong pagtatago sa nakaraan. Ang katotohanan na hindi ninyo gusto si Ella dahil natatakot kayo na baka malaman niya ang mga lihim ninyo. Tumigil ka, Rafael, sigaw ni Doña Beatriz. Wala kang alam. Wala kang alam sa mga nangyayari. Wala akong alam. Ang akala ko, wala akong alam, pero ngayon, alam ko na. Alam ko na ang lahat, sabi ni Rafe. Nalaman ko na ang lahat ng sinasabi ninyo ay isang kasinungalingan. Alam ko na ang lahat ng ginagawa ninyo ay para lang sa inyong sariling interes. Alam ko na ang lahat ng nangyayari ay dahil sa inyo. Sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at hiyaw. Ang mga mata niya ay nag-init. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi ko ginusto ang mangyari sa kanya, sigaw ni Doña Beatriz. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko ginusto. Nag-aaway kami. Nagsiselos ako. Dahil akala ko, mas mahal niya si Lucio kaysa sa iyo. Akala ko, mas mahal niya ang sarili niya kaysa sa akin. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Rafe. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ano ang sinasabi mo tungkol sa aksidente? Ang mga luha ni Doña Beatriz ay dumadaloy ng mabilis. Habang nagdadrive ako at kausap ko siya sa telepono, nag-aaway kami. Hindi niya ako pinapakinggan. Ayaw niyang makinig sa akin. Ang huli niyang sinabi ay, huwag ka nang makialam sa buhay ko, ma. At dahil doon, nagalit ako. Nagalit kayo? Tanong ni Rafe. At dahil sa galit ninyo, na-aksidente kayo. Hindi, sigaw ni Doña Beatriz. Hindi ako. Siya. Siya ang na-aksidente. Binangga niya ang isang truck dahil sa galit niya. Ginawa ko ang lahat para pigilan siya. Pero huli na ang lahat. Kasinungalingan, bulong ni Rafe. Ang aksidente ay nangyari sa gilid ng kalsada. Hindi sa gitna ng highway. Sino ang driver ng sasakyan na iyon, ma? Sino ang nakakita sa aksidente? Wala, sigaw ni Doña Beatriz. Wala. Kasi dahil ako ang driver. Ako ang nag-drive. Nag-aaway kami at aksidenteng nabangga ko ang kotse niya. At dahil doon, namatay siya. Namatay si Amelia dahil sa akin. Naiwan si Rafe na tulala. Ang kanyang mundo ay parang gumuho. Ang kanyang ina, ang taong nag-alaga sa kanya, ang taong nagbigay sa kanya ng buhay, ay siya ring kumuha ng buhay ng kanyang asawa. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Doña Beatriz, at niyakap niya si Rafe. Patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, napansin ni Rafe na aalis na si Tony. Tony, sigaw ni Rafe. Huwag kang aalis.
Hinawakan ni Rafe ang braso ni Tony, ngunit agad siyang tinulak ni Tony. Umalis ka sa buhay ko, sigaw ni Tony. Ngunit huli na ang lahat. Sa pintuan, may dumating na 2 pulis. Nauna nang tumawag si Rafe sa pulis bago pa man siya dumating sa mansyon. Antonio Ferrer, sabi ng pulis. Ikaw ay inaaresto dahil sa obstruction of justice. Naiwan si Tony na gulat. Huwag kayo. Wala akong ginawang masama, sigaw niya. Ngunit ang mga salitang iyon ay wala ng saysay. Hinawakan siya ng pulis at dinala sa labas. Naiwan si Rafe, Donna Beatriz, at Ella na tulala. Ang lahat ng sikreto ay nabuking na. Ang lahat ng kasinungalingan ay lumabas na. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang maliit na tinig na narinig si Rafe. Si Lucio, na nakatayo sa tuktok ng hagdan, ay umiiyak. Lucio, bulong ni Ella, at tumakbo siya papunta sa kanya. Niyakap ni Ella si Lucio, at ang mga luha niya ay dumadaloy na. Ang maliit na bata ay umiyak sa kanyang balikat. Lucio, okay lang, bulong ni Ella. Okay lang. Nandito ako. Ang maliit na bata ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay nakatingin sa mga mata ni Ella. Huwag kang umalis, malinaw nitong sabi. Ang mga salitang iyon ay parang isang himala. Ang maliit na bata, na matagal ang hindi nagsasalita, ay biglang nagsalita. At ang unang salita niya ay para kay Ella. Ang pagmamahal niya kay Ella. Ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ang confession ni Doña Beatriz ay nag-iwan ng isang malaking bakas. Ang mga luha ay natuyo na, ngunit ang sakit ay nananatili pa rin. Nakaupo si Ella sa sofa, yakap si Lucio, na ngayon ay tahimik na nakikinig sa tibok ng kanyang puso. Huwag kang umalis, ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Ella. Ang mga salitang iyon ay nagdala sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi lang ito isang simpleng salita. Ito ay isang pagmamahal na matagal nang natutulog. Hindi ako aalis, Lucio, bulong ni Ella, at hinalikan niya ang ulo ng bata. Nandito ako. Nandito ako para sa'yo. Dahan-dahang tumingin si Lucio sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagtitiwala at pagmamahal. Ito ang unang beses na nakita niya ang ganitong emosyon sa mga mata ni Lucio. Wala na sila, mahina nitong sabi. Wala na sila, bulong ni Ella. Wala na si kay Tony. At si Doña Beatriz ay okay na siya. Nagpapahinga na siya. Mahal ka niya, Lucio. Mahal ka niya. Tumango si Lucio at niyakap niya si Ella ng mahigpit. Ang maliit na batang ito ay ngayon ay nakahanap na ng isang pamilya. At si Ella ay nakahanap na rin ng isang pamilya. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Ella si Rafe at Doña Beatriz. Sila ay nasa garden, nag-uusap. Ang boses ni Rafe ay kalmado na, ngunit ang mga mata niya ay puno ng sakit. Ang boses ni Doña Beatriz ay mahina, at ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ma, bakit? Tanong ni Rafe. Bakit mo ito ginawa? Hindi ko alam, anak, umiiyak na sagot ni Doña Beatriz. Hindi ko alam. Nagsiselos ako. Natatakot ako na baka iwan mo ako. Ang lahat ng nangyari ay kasalanan ko. Ang lahat ng nangyari ay hindi mo kasalanan, ma, sabi ni Rafe. Ang pagkamatay ni Amelia ay hindi mo kasalanan. Ngunit ang pagtatago mo sa katotohanan, iyon ang kasalanan mo. Ang pananakit mo sa amin ni Ella, iyon ang kasalanan mo. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Doña Beatriz. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan ko. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo. Mahal kita, ma, sabi ni Rafe, at niyakap niya ang kanyang ina. Mahal kita. At pinapatawad na kita. Ang mga salitang iyon ay nagpabago sa lahat. Ang mga luha ni Doña Beatriz ay dumaloy ng mabilis. Ang mga yakap ni Rafe ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pagpapatawad ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Kinabukasan, pumunta silang tatlo sa sementeryo. Sa harap ng puntod ni Amelia, tahimik lang silang tatlo. Hi, honey, bulong ni Rafe. Nandito ako. At nandito si Lucio. At nandito ang bago naming pamilya. Tiningnan ni Rafe si Ella at ang ngiti niya ay puno ng pagmamahal. Amelia, nandito si Ella. Siya ang nagligtas sa amin. Siya ang nagdala ng liwanag sa buhay namin.
Siya ang nagpabago sa aming lahat. Niyakap ni Ella si Lucio at ang mga luha niya ay dumaloy. Ang mga salita ni Rafe ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na siya ay tinanggap. Ang pakiramdam na siya ay mahal. Salamat sa lahat, Amelia, bulong ni Rafe. Salamat sa iyo. Magiging masaya ako. Magiging masaya kaming lahat. Pangako ko iyan. Sa gabi, pagkatapos matulog ni Lucio, umupo si Rafe at Ella sa garden. Ang mga bituin ay nagliliwanag sa kalangitan. Masaya ako, sabi ni Ella. Masaya ako, sabi ni Rafe, at hinawakan niya ang kamay ni Ella. Sa wakas, matapos ang lahat ng nangyari, natagpuan ko ang kaligayahan ko. Natagpuan ko ang pamilya ko. Mayroong kinuhang bagay si Rafe sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang singsing. Hindi ito isang singsing na may malaking diamante, ngunit isang singsing na may maliit na bato. Ito ay hindi wedding ring, sabi ni Rafe. Ito ay isang promise ring. Isang promise na hindi kita iiwan. Isang promise na magiging pamilya tayo. Isang promise na magiging masaya tayo. Napuno ang mga mata ni Ella ng luha. Sabi niya, Rafe. Isinuot ni Rafe ang singsing sa daliri ni Ella. Ito ay simpleng-simple, ngunit ang ibig sabihin nito ay napakabigat. Ang singsing na ito ay simbolo ng kanilang pagmamahal. Ang simbolo ng kanilang pamilya. Ang simbolo ng kanilang pag-asa. Ang mga labi ni Rafe ay dahan-dahang lumapit sa mga labi ni Ella at hinalikan niya ito. Ang halik na iyon ay hindi lang halik. Ito ay isang halik na puno ng pagmamahal, pag-asa at pagpapatawad. Ang lahat ng sakit sa kanilang puso ay nawala na. Ang lahat ng galit ay nawala na. Ang natitira na lang ay ang pagmamahal. Hindi na nababalutan ng takot at pagdududa ang puso ni Rafe. Matapos ang lahat ng katotohanan na nabuking, ang kanyang mundo ay tila gumanda. Sa wakas, ang mansyon na matagal nang nababalutan ng kalungkutan ay napuno na ng pag-asa. Ngayon, sa harap ni Ella, mayroon siyang isang panibagong misyon, ang gawing pamilya ang kanilang dalawa. Ang pagmamahal niya kay Ella ay hindi lang isang simpleng pagmamahal. Ito ay isang pagmamahal na nagligtas sa kanya. Nagligtas sa kanyang anak. Nagligtas sa kanyang pamilya. At ngayon, gusto niyang gawin ang lahat para maipakita kung gaano siya ka-thankful. Isang gabi, dinala ni Rafe si Ella sa lugar kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan, ang hardin na puno ng mga bulaklak. Ang mga bulaklak na dati ay patay, ngayon ay nabubuhay na. Ang lugar na dati ay puno ng alaala ni Amelia, ngayon ay puno na ng alaala nila ni Ella. Ella, sabi ni Rafe, at hinawakan niya ang kamay ni Ella. Ang mga bulaklak na ito ay parang ikaw. Sa kabila ng lahat, nabubuhay ka pa rin. At ang pagmamahal mo ay nagbibigay buhay sa lahat. Nangingiti si Ella. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Sa buong buhay ko, akala ko, hindi na ako magmamahal pa, patuloy ni Rafe. Akala ko, tapos na ang buhay ko nang mawala si Amelia. Pero dumating ka. Binigyan mo ako ng pag-asa. Binigyan mo ako ng pamilya. At gusto kong gawin ang lahat para mapasalamatan ka. Sa mga salitang iyon, lumuhod si Rafe at inilabas niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang singsing na may isang simpleng diamante. Maria Elena Santos, sabi ni Rafe. Would you do me the honor of becoming the wife? Would you be the partner in life, the best friend, and the family? Napuno ang mga mata ni Ella ng luha. Sabi niya, Rafe. Isinuot ni Rafe ang singsing sa daliri ni Ella. Ito ay hindi lang isang singsing. Ito ay isang simbolo ng kanilang pagmamahal. Ang simbolo ng kanilang pamilya. Ang simbolo ng kanilang pag-asa. Niyakap ni Rafe si Ella at ang dalawa ay naghalikan. Sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang pagmamahal ay nagliliyab. Ilang linggo ang lumipas at ang kanilang pamilya ay lumaki. Ang dating tahimik na hapagkainan ay ngayon ay puno na ng tawanan. Si Doña Beatriz ay nagbago na. Hindi na siya ang dating matandang babae na puno ng pagmamalaki. Ngayon, siya ay isang matandang babae na puno ng pagmamahal. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, nagkwento si Doña Beatriz. Napakabait talaga ng Diyos, sabi niya.
Dahil sa kabila ng lahat ng kasalanan ko, binigyan niya pa rin ako ng pagkakataon na magbago. At sa iyo, Ella, salamat. Dahil sa iyo, nagbago ako. Salamat din po, sagot ni Ella. Salamat sa pagtanggap ninyo sa akin. Wala iyon, anak, sabi ni Doña Beatriz. Ikaw na ngayon ang anak ko. At ikaw na ngayon ang mag-aalaga sa akin. Natawa si Rafe at si Ella. Nakita nila si Lucio na ngayon ay kumakain na ng kanyang pagkain ng mag-isa. Ang mga mata nito ay puno ng kaligayahan. Ang huling bahagi ng plano ni Rafe at Ella ay natapos na. Isang charity clinic ang binuksan nila sa isang mahirap na komunidad. Ang clinic ay pinangalanan nilang ang Pag-asa Clinic. Ang clinic na ito ay para sa mga taong walang pera na pumunta sa ospital. Para sa mga taong walang pag-asa. Ito na ang bagong simula, Rafe, sabi ni Ella. Sagot ni Rafe. Ito na ang bagong simula. Nahanap natin ang kaligayahan natin. At ngayon, ibabahagi natin ito sa iba. Ang mga mata ni Rafe ay puno ng pagmamahal. Ang mga mata ni Ella ay puno ng pag-asa. Ang dalawa ay naghawak kamay at naglakad sila sa labas ng klinik. Tumingin sila sa kalangitan. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga kulay ng kalangitan ay pula, orange, at dilaw. Ang paglubog ng araw ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang bagong simula. Isang bagong simula na puno ng pagmamahal, pag-asa, at kaligayahan. Niyakap ni Rafe si Ella. Mahal kita, bulong niya. Mahal din kita, sagot ni Ella. Ang lahat ay magiging maayos na. Ang lahat ay magiging masaya na. Ang lahat ay magiging pamilya na. Ang ulan ay bumubuhos ng walang humpay na para bang gusto nitong lunurin ang buong mundo. Ngunit ang ingay na dumurog sa katahimikan ng gabi ay hindi galing sa kulob, kundi sa isang matinis na tunog ng gulong na lumilikha ng kakaibang kanta ng takot. Kasunod nito ay ang nakakabinging pagbagsak ng bakal. Napahinto si Ella sa gilid ng kalsada, basang-basa na. Hawak niya ang kanyang payong, ngunit ang mga mata niya ay nakatuon sa isang nakataob na sasakyan sa di kalayuan. Ang ilaw ng kalsada ay kumukurap-kurap, sapat lang para makita niya ang usok na umaalpas mula sa makina. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas, o kung ito ba ay dulot ng instinct bilang isang nurse. Basta ang alam niya, tumakbo siya. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot at ang kanyang isip ay sumisigaw ng delikado, delikado. Ngunit ang mas malakas na tinig sa loob niya ay nagsasabing, may tao sa loob. Kailangan mo siyang tulungan. Paglapit niya sa sasakyan, nakita niya ang isang lalaki na walang malay at nakasabit ang ulo sa bintanang basag. May dugo sa noo nito. Nanginginig ang mga kamay ni Ella habang dahan-dahan niyang kinakapa ang pulso ng lalaki. Mabuti na lang at may pulso pa. Sir! Sir, gising po. Oo, kailang po kayo, wala siyang tigil sa pagsasalita, kahit na walang tugon. Pinilit niyang buksan ang pintuan, ngunit hindi niya kaya. Sa tulong ng isang bato na nahanap niya sa tabi ng kalsada, dinurog niya ang natitirang salamin at pumasok sa loob. Maingat niyang tiningnan ang mga sugat ng lalaki at mabilis na tinanggal ang kanyang t-shirt para gamiting panali sa ulo nito upang pigilan ang pagdurugo. Manatili po kayong gising, bulong niya sa lalaki. Ang mga mata nito ay nakapikit pa rin, ang mukha ay naliligo sa ulan at dugo. Hindi niya maalis sa isip niya ang posibilidad na baka hindi ito makaabot sa ospital. Ipinagdasal niya na dumating na ang mga reresponde. Nang marinig niya ang sirena ng ambulansya, gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit bago pa man dumating ang mga rumesponde, narinig niya ang boses ng lalaki. Salamat ti. Hirap nitong sabi bago tuluyang nawala ng malay. Magiging okay ka di. Bulong ni Ella habang ang mga luha niya ay nahalo na sa tubig ulan. Ngunit hindi niya alam kung sino siya. At sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga lang ay ang buhay niya. Ilang linggo ang lumipas. Ang pangyayaring iyon ay nanatiling bangungot sa kanyang isipan. Ang ulan sa Tarlac ay hindi kasing lakas ng ulan sa Maynila, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay pareho. Hawak niya ang kanyang resume, ang huling kopya sa lahat ng ipinadala niya. Isang interview para sa isang private nurse. Isang private nurse sa isang pamilyang De La Vega. Isang sikat na pangalan na kilala sa buong bansa. Napalunok si Ella habang nakatingin sa malaking gate ng Villa de Amor, ang mansyon ng mga De La Vega. Napakalaki nito at napakaganda,
na para bang hindi ito bagay sa isang tulad niya na galing lang sa probinsya. Naglakas loob siyang pumasok. Pagdating sa pinto, isang matandang kasambahay ang nag-usher sa kanya sa loob ng bahay. Napakalawak ng living room. Sa gitna ay isang gininto ang hagdanan at sa itaas ay isang malaking chandelier na nakabitin. Napatitig siya roon hanggang sa marinig niya ang isang boses. "Sino ka?" Isang matandang babae na may napaka-eleganteng suot ang naglalakad pababa ng hagdan. Ang mukha nito ay matapang at ang mga mata ay matalim. Siya si Doña Beatriz de la Vega. "Ako po si Maria Elena Santos. Nag-apply po ako bilang private nurse," sagot ni Ella, ang boses ay nanginginig. Maria Elena Santos, ulit ni Doña Beatriz, na tila sinusuri ang bawat salita. "Ang sabi sa resume mo, may karanasan ka sa pag-aalaga ng mga batang may special needs." "Opo, Doña Beatriz," sagot ni Ella. "Mayroon po akong experience sa isang center sa Tarlac." Umupo si Doña Beatriz sa isang sofa na may kulay ginto at itim. "Ilang taon ka na? Galing ka sa probinsya. Wala ka bang balak na bumalik doon?" Ramdam ni Ella ang panghuhusga sa boses ng matanda. "Kailangan ko po ang trabaho, ma'am. Gusto kong makatulong sa pamilya ko. Alam mo bang ang alagaan ang apo ko ay hindi basta-basta? Bawal ang pagkakamali. Bawal ang katamaran. Kailangan may disiplina," sabi ni Doña Beatriz, na tila binabalaan si Ella. "Kailangan ng pasensya at oras. May oras ka ba para doon?" "Mayroon po, ma'am," sagot ni Ella, nagpapalakas ng loob. "Handa po akong gawin ang lahat para sa apo ninyo." Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa buong sala. Ramdam ni Ella na parang gusto na siyang patalsikin ni Doña Beatriz, nang biglang may dumating na lalaki. "Emma, I'm home," sabi ng lalaki na may hawak pang briefcase. "May bisita pala tayo." Napatingin si Ella sa lalaki. Hindi siya makapaniwala. Ito ang lalaking nasagip niya sa aksidente. Hindi siya nakapagsalita. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang lalaki ay nakita niya sa news, isang sikat na architect. Rafael Rafe de la Vega. "Ah, Rafe," ani Doña Beatriz, "siya si Maria Elena. Nag-a-apply bilang private nurse ni Lucio." "Oh," sagot ni Rafe at tiningnan si Ella. Ang mga mata nito ay walang bakas ng pagkakakilala. Hindi nito naaalala ang mukha niya. Walang duda, ang nangyari ay nasa isipan lang ni Ella. Para bang gusto ni Doña Beatriz na magsalita pa, ngunit inunahan na siya ni Rafe. "She's hired," simpleng sabi ni Rafe na ikinagulat ni Doña Beatriz. "Umakyat na kayo at tingnan si Lucio." "Sabay na tayo," dagdag pa niya at umakyat na sa itaas. Naiwan si Ella na gulat. Halos hindi siya makahinga. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, naririnig niya ang mga tanong ni Rafe. "Kumusta si Lucio? Nag-aaway na naman ba kayo ni Mama?" Pagdating sa pinto ng isang kwarto, huminto si Rafe at kumatok. "Lucio. Nandito si Nurse Ella." Marahang binuksan ni Rafe ang pinto. Ang kwarto ay malaki, ngunit ang hangin ay parang mabigat. Walang kalat, ngunit may bakas ng kalungkutan. Sa isang sulok, nakaupo si Lucio na may hawak na isang libro. Nakayuko ito. "Lucio, say hi to Ella," ani Rafe. Hindi nagsalita si Lucio. "Don't worry," bulong ni Rafe kay Ella. "He's just away." Pumasok si Ella sa kwarto at dahan-dahang lumapit kay Lucio. Sa gilid ng kama ay may isang lumang picture frame. Nakita niya ang isang litrato ng isang masayang pamilya, si Rafe, isang babae na may magandang ngiti, at isang maliit na batang lalaki na nakahawak sa kamay ng babae. Si Amelia, ang namatay na asawa ni Rafe. Ngunit nang akmang hahawakan ni Ella ang picture frame, bigla itong nahulog at nabasag. Ang tunog ng basag na salamin ay nag-echo sa buong kwarto. Nakatingin sa kanya si Lucio, ang mga mata ay puno ng takot. Ang dating tahimik na kwarto ay biglang naging magulo. "Ako na ang maglilinis," ani Ella. Ngunit ang isip niya ay nag-iisip, ano ba ang ibig sabihin nito? Tila ang pagbasag ng salamin ay isang babala. Isang babala na sa kanyang pagpasok sa buhay nila, may mga bagay na magbabago. At hindi lahat ng pagbabago ay maganda. Ang araw ng kasal. Nakatitig si Ella sa kanyang refleksyon sa salamin.
Ang dating simple at malungkot na Maria Elena Santos ay ngayon ay isang magandang bride, nakasuot ng isang simpleng white wedding gown. Ang kanyang buhok ay may isang maliit na bulaklak at ang kanyang mukha ay may ngiti na puno ng kaligayahan. Hindi siya makapaniwala na ang araw na ito ay totoo. Ang lahat ng nangyari ay parang isang panaginip. Ang pagiging nurse niya sa mansyon. Ang pag-aaway nila ni Rafe. Ang mga kasinungalingan ni Doña Beatriz. Ang lahat ng iyon ay nagdala sa kanya sa araw na ito. Ang araw na ito ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa ikalawang pagkakataon. Isang ikalawang pagkakataon para kay Rafe na magmahal ulit. Isang ikalawang pagkakataon para kay Lucio na magkaroon ng isang pamilya. At isang ikalawang pagkakataon para kay Ella na mahanap ang kanyang kaligayahan. Sa harap ng altar, nakatayo si Rafe, nakasuot ng isang black suit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa gilid niya ay nakatayo si Doña Beatriz, na ngayon ay puno ng luha, at si Lucio, na maihawak na isang maliit na bulaklak. Ang lahat ay napakalma, napakaganda. Ang mga bulaklak sa buong simbahan ay nagbibigay ng kakaibang amoy. Ang lahat ng naroon ay masaya, at ang lahat ay naghihintay sa kanilang kasal. Dahan-dahang naglakad si Ella sa aisle, ang kanyang mga kamay ay nasa kamay ni Rafe. Ang lahat ay nakatitig sa kanila. Ang lahat ay masaya para sa kanila. We are gathered here today to witness the union of Rafael de la Vega and Maria Elena Santos, sabi ng pari. Ang lahat ay nagsimulang tumahimik. Ang lahat ay nakikinig sa bawat salita. Rafael, do you take Maria Elena to be your lawfully wedded wife? Tanong ng pari. Es do, sabi ni Rafe. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Maria Elena, do you take Rafael to be your lawfully wedded husband? Tanong ng pari. Edo, sabi ni Ella. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaligayahan. Ang lahat ay nag-applaud. Si Doña Beatriz at si Lucio ay umiyak. Ang lahat ay masaya. Now, for the vows, sabi ng pari. Tumingin si Rafe kay Ella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ella, panimula niya. Sa buong buhay ko, akala ko, hindi na ako magmamahal pa. Akala ko, tapos na ang buhay ko nang mawala si Amelia. Pero dumating ka. Binigyan mo ako ng pag-asa. Binigyan mo ako ng pamilya. At nangangako ako sa iyo na mamahalin kita hanggang sa dulo ng aking buhay. Mamahalin kita at ang ating pamilya, higit sa lahat. Napuno ang mga mata ni Ella ng luha. Rafe, panimula niya. Sa buong buhay ko, akala ko, nag-iisa lang ako. Akala ko, walang magmamahal sa akin. Pero dumating ka. Binigyan mo ako ng pamilya. At nangangako ako sa iyo na aalagaan kita, aalagaan ko si Lucio. Mamahalin ko kayo at ang ating pamilya, higit sa lahat. Ang lahat ay umiyak sa mga vows na iyon. Ang lahat ay naramdaman ang pagmamahal na mayroon sila. You may now kiss the bride, sabi ng pari. Hinalikan ni Rafe si Ella. Ang halik na iyon ay hindi lang halik. Ito ay isang halik na puno ng pagmamahal, pag-asa at kaligayahan. Sa reception, ang lahat ay nagdiwang. Ang lahat ay masaya para sa kanila. Ang lahat ay nagbigay ng toast. Sa anak ko, Rafe, sabi ni Doña Beatriz, at ang kanyang boses ay nanginginig. At sa anak ko na ngayon, Ella. Ang kasal na ito ay isang simbolo ng pagmamahal, pag-asa at kaligayahan. Naway maging masaya kayo. Naway maging masaya ang pamilya ninyo. Cheers! Ang lahat ay nagtaas ng kanilang baso. Sa gitna ng reception, nag-first dance si Rafe at Ella. Ang kanta na iyon ay isang kanta na nagsasabi tungkol sa kanilang paglalakbay. Ang paglalakbay na iyon ay puno ng pagsubok, ngunit ang pag-ibig nila ay nagtagumpay. Ang lahat ay masaya. Si Rafe at Ella ay masaya. Si Doña Beatriz at si Lucio ay masaya. Sa pagtatapos ng gabi, nagpunta si Rafe at Ella sa labas. Ang mga bituin ay nagliliwanag sa kalangitan. Ang buwan ay bilog. Masaya ako, sabi ni Ella. Masaya ako, sabi ni Rafe. Niyakap ni Rafe si Ella. Sa wakas, matapos ang lahat, natagpuan natin ang kaligayahan natin. Sagot ni Ella. Natagpuan natin. Ang dalawa ay naghawak kamay at naglakad sila sa labas ng mansyon. Ang lahat ay magiging maayos. Ang lahat ay magiging masaya.
Ang lahat ay magiging pamilya na. Maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong suporta at pagmamahal ang nagsilbing inspirasyon sa amin upang gawin ang kwentong ito. Ang paglalakbay na ito ay napakalalim, napakaganda at napaka-emosyonal. Sa bawat luha na pumatak sa inyong mga mata, sa bawat tawa na inyong narinig, at sa bawat pagdududa na inyong naramdaman, alam namin na kasama namin kayo. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagmamahala ni Rafe at Ella, kundi tungkol din sa pagpapatawad, pag-asa, at paghahanap ng ikalawang pagkakataon. Ang kwentong ito ay nagsilbing paalala na sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, mayroon pa ring liwanag na naghihintay. Mayroon pa ring pag-asa na maging masaya. At mayroon pa ring pamilya na magmamahal sa atin. Sana ay naramdaman ninyo ang lahat ng emosyong iyon. Ang kwentong ito ay para sa inyo. Salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta. Sana ay maging inspirasyon ito sa inyong lahat. Mag-iwan kayo ng mensahe sa amin at sabihin kung ano ang inyong nararamdaman sa kwentong ito. Gusto naming marinig ang inyong kwento. Hanggang sa muli. Love Kilig DC.